What's up mga kapatid? Welcome back to my YouTube channel and this is Biyahe ni Koy TV. Pag-usapan natin itong mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na pinag-uusapan ngayon sa buong mundo. The worst Vice President na handang kumitil ng buhay para sa pwesto. Aba mga kababayan ko, nakakahiya na to. Well, anyway, mga kababayan ko, pag-usapan natin itong mga balita ngayon dito kay Inday na posibleng matanggalan ng lisensya sa pagiging abogado sapagkat maraming nilabag ang taong ito, mga kababayan ko. Sobra. Anyway, hindi ko na patatagalin to. Before we start, mga kababayan ko, and please don't forget to like, comment, share, and subscribe to this channel, mga kababayan ko, para lagi kang updated sa mga Biyahe ni Koy movements na gagawin natin. Alright? Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, pag-usapan natin to. Mastermind na ang turing ng Department of Justice kay Vice President Sara Duterte dahil sa mga banta niya sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos. Bukod sa sabina mula sa NBI, pwede rin daw maharap sa patong-patong na kaso ang bise at matanggalan pa ng lisensya sa pagiging abogado. Patay ka. Yari ka ngayon. Alam mo, nakakahiya to Sa international news, lumalabas ngayon. Alam mo, nakakahiya to. Kahit kailan talaga mga Duterte walang ginawang tama sa Pilipinas. Sadyang marami lang bulag na Pilipino. Alam mo, nakakahiya. Now, ikaw ang kinakikita nilang mastermind. Buong mundo, ultimo yung ibang news, mga kababayan ko, kahit sa Japan, kalat na pinagbabantaan mo. The Vice President ng Pilipinas ay pinagbantaan ang Pangulo ng Pilipinas, mga kababayan ko. Alam mo, nakakahiya sa international community kung ganito ang nakikita sa atin. Pero anyway, wala na, andito na mga kababayan ko Talamak na nakakahiya talaga ang Pilipinas because of Vice President Sara. Can you imagine? Takam na takam kasi hindi pa makapag-antay sa 2028. Sige, tuloy! Nagbabalik si Ria Fernandez. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM? Self-confessed mastermind. Yan ang turing ng Department of Justice kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos niyang isapubliko ang pagkontrata niya raw sa isang hitman para patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at pinsan ng Pangulong si House Speaker Martin Romualdez kapag pinatay siya. Ito, putulin ko sa usapin na yan. Himayin ko para maintindihan ng lahat. Number 1, sino bang nagsasabi na may gustong kumitil ng buhay ni Sara? Mga kababayan ko. Hindi, tanong lang. Sinong gustong kumitil ng buhay ni Sara? Yun ang pinaka gusto kong pag-usapan natin Number 1, wala ko naiisip na may nagtatangka sa kanya. Because he is the Vice President of the Republic of the Philippines. If Sara Duterte is i-assassinate, wag naman sana, no? I-assassinate si Sara, sino pagbibintangan? Marcos. If Sara Duterte napahamak, mayroong tagtangkang kumitil sa kanya, ang malalagay sa pangalan, Marcos. Because may away sila. Ngayon, tanong ko dito, may magtatangka ba sa side ng mga Marcos? Hindi, question Number 1 yun. Ang sagot ko, wala. Bakit? Mga kababayan ko. Kahit na binabanatan nila ang pamilya Marcos, hindi ugali ng mga Marcos magpakitil ng buhay. 100%, mga kababayan ko. Because if we are talking about doon sa mga nakaraan, masyado lang pinaplantya ni Sara yung mga galaw niya parang Malaninoy Aquino. Mga kababayan ko. Malaninoy Aquino ang style ni Sara na galawan. Bakit, mga kababayan ko? Sabi niya, pag may kumitil daw sa buhay niya, tsugiin daw, gurgurin daw si Marcos at meron na daw siyang kinontrata. Diba? Sabi niya ganon. At ang pinagbibintangan niya, nagagawa sa kanya noon, mga kababayan ko, nakakatawa,
ay ang pinagbibintangan niya rin ay si House Speaker Martin Romualdez. Sinabi niya yan habang nasa loob ka ng kamera. Nakakatawa. Sa loob ka ng kamera, gugurgurin ka. Obviously, kapag ginawa ng hitman yon, automatic, Marcos ang mapapahamak doon. Hindi gagawin ng pamilya Marcos. Kung sakaling gawin nila yun, mga kababayan ko, obvious na obvious. So, tanong dito, ba't gagawin ng pamilya Marcos na ipagurgur ka? Alam mo, sa akin, sa opinion ko, gumagawa na lang talaga si Tambalustay ng kwento upang pasakayin ang taong bayan. Upang pag-usapan at mailihis yung kwento na naratibo patungkol sa confidential fund. Mga kababayan, malinaw na po ito para sa atin. Huwag po tayo magbubulag-bulagan. Tuloy. The premeditated plot to assassinate the president as declared by the self-confessed mastermind. Grabe. Self-confessed mastermind, mga kababayan ko. Ganong kawalang kwenta si Inday. Self-confessed mastermind, mga kababayan ko. Anyway, balita ko, papatawag to ng NBI para magpaliwanag siya sa mga sinabi niya, mga kababayan ko. Ito nasa press briefing ngayon. Will now face legal consequences. Correct. Dapat yan talaga ang dapat natin i-insist. Legal consequences. Legal, mga kababayan ko. Hindi tayo pwede na kuro-kuro lang. Hindi naman to biro, mga kababayan ko. Number one, hindi naman si Juan de la Cruz ang pinagbantaan mo lamang na ordinaryong Pilipino bagkus ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Kauna-una ang pagkakataon. In fact, kauna-una ang pagkakataon na ang Vice President ng Republika ng Pilipinas ay nagbanta sa presidente na ipapatumba niya kung sakaling may mangyari sa kanya. Grabe. Tuloy. Nakumpirma ng National Bureau of Investigation na tunay ang online video ng bise kung saan niya sinabi ang death threat. Uy, totoo naman yun. That is live stream eh. Ano yan eh. Ang estilo ni Sarah dyan, nagkaroon sila ng Zoom meeting, kinantak niya yung mga content creator, katulad ng 3 balasubas at isang patay gutom sa Amerika. Na hindi ko na pakakalanan itong mga hinayupak na to. Sorry wala sa akin lang Dahil kinontak niya itong mga to, lahat ng influencer nila, pati yung patay gutom na mahilig sa Gcash. Oo, totoo. Pinagsama-sama nila dun sa isang Zoom meeting, tapos ginawa nila, ni-live stream nila sa kanilang mga platform para magkaroon na online what we call this? Online press conference. Yan yung ginawa ng mga hinayupaks. Tuloy. Kaya hindi na ako magtataka sa NBA. Tama po yung video na yan. Live stream po yan. Na ginawa nilang, yung Zoom, ginawa nilang live. Tuloy. Pero hindi raw nila inaresto si VP Sara bilang courtesy. Dapat nga, inaresto nyo na yan eh. Kasi kung yung bomb threat nga, mga kababayan ko, pinakukulong nyo, mag-bomb threat ka lang doon sa loob ng eroplano, may kulong ka. Ito pa kayang pagbabanta sa presidente na meron talagang consequences. Mga kababayan ko. Tuloy. Gayunman, hahainan nila ng sabina ang bise bukas para magpaliwanag. Yan lang dapat nyong gawin. Buti naman, hainan ninyo ng subpina yan nang sa ganun, mga kababayan ko, malaman nyo na meron siya pagkakasala sa batas. Tuloy. We are giving her chance. Due process. Nako, sige na, mga kababayan ko. Binigyan nyo na ng chance, may due process. Answer yung ibinibintang sa kanya. No, this is by way of subpoena, and we will ask her to appear before our office. Kung tutuusin nga dapat, hindi nyo na binigyan ng yan, kasi direct yung sinabi niya via live. Within 5 days from today, appear siya sa amin, sagutin niya yung aming mga tanong, para mabigyan ng pagkakataon. Nabibitin ako sa NBI. Sana arestuhin ninyo, pusasan ninyo, 'di ba?
Ayon pa sa DOJ, gagamitin din nila ang buong puwersa ng pamahalaan para matunton ng sinasabing hitman na pumayag sa utos ng bise. Obvious naman. Alam mo sinong tatawagan yan? Walang tatawagan yan eh. The conclusion is may hitman. Sabi niya, may hitman akong kinawagan, may ganyan, ganyan, na sinabi ko sa kanya. Literally na sinabi niya, may kinausap na ako na pag may nangyari sa akin, gurgurin mo si Marcos, gurgurin mo si Lisa, gurgurin mo si Martin. May kinausap siya. Wala siya sinabi doon na hitman. There is no hitman, mga kababayan ko. Directly na sinabi niya, mga kababayan ko, alam niyo kung ano? Mga kababayan, may kinausap siya. Sinong kakausapin nito na pwedeng gumawa nun? If ever na may mangyari sa kanya. Hula ko, alam niyo kung sino. Kuro ko lang to Tatay niya. Mga kababayan ko. Number 1 na pagsusumbungan ng isang anak na pinakamalapit sa kanya dahil sa politika, tatay niya. Tatay niya lamang ang pwedeng gumawa nito sa laban na yan, mga kababayan ko. Akin lang tatay niya. Tuloy. Marami rin posibleng kaharaping kaso si VP Sara, gaya ng grave threat at sedition. Malina pa yan. Pwede rin daw siyang madisbar dahil bukod sa death threat, nagpakilala siyang abogado ng kanyang chief of staff na si Zulaika Lopez. Hindi kasi pwedeng mag-abogado ang isang vice president. Ano mga DDS? Napahiya kayo dyan. Pinagmamalaki nyo sa EDSA rally ninyo na pwedeng mag-abogado si Sara Duterte. Samantala ngayon, hindi pala siya pwedeng mag-abogado. Sapagkat hindi naman dahil siya ay vice-presidente, gayunpaman, hindi siya pwedeng mag-abogado sa kanyang lover of staff. Pangalawa, mga kababayan ko, yung alam ko, sa pagkakaalam ko, hindi talaga pwedeng mag-abogado to si Sara sa kanyang chief of staff dahil involved din siya doon sa kaso. Sa questionable kine-question sa kanyang tao. Saka makita, abogaduhan mo, magtatakipan lang kayo. Ganun at ganun na mangyayari. Tuloy. Lalo pat dawit din siya sa issue. Ipinauubayan naman sa Kongreso ang usapin ng impeachment. Ay talaga lang dapat isulong nyo na yan. Hindi nyo isusulong yung Congress, magagalit sa inyo ang taong bayan. Promise. Yan ang masasabi ko. Hindi po maaring isang tabi lang yan at kailangan po ng ating gobyerno na kumilos. Correct. Po ang isang halal na Pangulo ay binigyan po ng banta ng isang mataas ding opisyal ng gobyerno na may kakayahan din na gawin ito. Nako. May investigasyon na rin ng PNP-CIDG. Kung totoong Si General Torre na pala ang PNP-CIDG ngayon. Congrats, sir. baka naman walang hitman o baka naman yan ay figure of speech na naman. Yan yung sinasabi ko, walang hitman. Hindi ako maniniwala na may hitman. Pero yung kinausap niya, may hint ako. At yung hint ko, tatay niya. Tatay ni hindi ni General Torre, tatay ni Sara. Si Duterte. So, yun ang ating mga titingnan dyan. Una nang kumambyo si VP Sara at sinabing hindi siya nagbanta sa Pangulo at pamilya nito. Ha? alam mo tong si Inday, may taglay na pagkakomedyante eh. Alam sa totoo lang, may taglay na pagiging komedyante to si Inday eh. Sabihin niya ngayon na hindi siya nagbanta sa buhay ng Pangulo. Anong sinabi mo? Anong tawag mo doon? Ano yung sinasabi mo na ipapatsugi mo si Presidente Bongbong Marcos at si First Lady Lisa at si Martin Romualdez. Doon pa lamang sa isang streaming sa pinag-usapan nyo, via Zoom. Literally na sinabi mo na pag may nangyari sa'yo, ipatumba mo to, may nakausap ka na. Alam mo, kumakambyo ka na lang ngayon sa mga sinabi mo eh. Totoo yung sinabi ni Senate President Chis Escudero na wala nag-a-advise sa'yo kaya nakakapagsalita ng ganyan. Wala na, nakapagbitaw ka na ng salita and you are threat. Tuloy. Ipinaliwanag niya lang daw ang banta sa kanyang seguridad. Wala nagbabanta sa'yo. Wala raw siyang mapapala kung papatayin ng Pangulo. Oh, no! No! Hindi Ganito, what if ganito? Mga kababayan ko, what if ganito ang mangyari, mga kababayan? Samantalahin yan ng mga galit kay Pangulo.
pagbintangan ka, who is the successor ng trono? Hindi, totoo to. Who is the successor? Sino ang susunod na papalit sa Pangulo? Vice Presidente. Sino Vice Presidente? Si Tambalustay. Mga kababayan ko. If that is happen, itong tao na to, mga kababayan ko, ang papalit. She will be the next president of the Republic of the Philippines if President Bongbong Marcos is assassinated. Totoo yan. Siya ang pwedeng pumalit. Kaya nakakatakot yung mga pagbabanta niya. Ngayon, maghihigpit ang Malacanang. Hihigpitan na si Pangulong Bongbong Marcos. Baka mamaya, sooner or later, meron ng sot-sot na best si Pangulong Bongbong Marcos paglalabas ng Malacanang. Ay, nako, napaka-worst nito. Ako, if that is happen, mga kababayan ko, kung ako presidente ng Republic ng Pilipinas, papatalsikin ko sa pwesto to. Hindi ko na tatapong ko to sa at gagawin ko ng persona non grata dito sa Pilipinas. Doon na lang sila sa China, mga kababayan. Dapat dito sa mga to, exile. Diba? Tuloy. Pero wala nga ba? If ever this threat of assassination actually happens or is accomplished, she is the ultimate beneficiary. Di ba? Sabi ko sa inyo, successor. Sara is the ultimate beneficiary pag nangyari yan. She is the beneficiary of the death of the president. Tiniyak naman ng DOJ na poprotektahan din ng bise kung may death threat nga siya. Alam nyo, hindi naman niniwala si Inday. Kaya tingin niya sa gobyerno, kalaban. Sa totoo lang, mga kababayan ko, if we comparison, Leni Robredo versus Sara Duterte, malayo si Sara Duterte sa kalingkingan ni Leni Robredo. Si Leni, kahit na kaaway niya ang presidente during that time, marunong pumalag si Leni. Marunong sumagot si Leni in proper. Mga kababayan ko. Neto, naturingang abogado si Sara pero di marunong lumugar, mga kababayan ko. Pangkalian laban. Diba? Tapos ngayon kung sa DOJ at Department of Justice natin, umaasa to na maibigay siya ng protection. Ako, wag kayo umasa kay Sara. Mga kapatid, ako na nag-aano sa inyo, sa gobyerno natin, kalaban ang tingin niya sa inyo. Tuloy. Pero sa ngayon, wala raw silang namomonitor na banta. Bagay na sinagot ni VP Sara. They really do not consider the threat to the Vice President Paawa ka naman. as anything of a concern. Hindi, tanong ko lang walang threat sa'yo eh. Walang threat sa'yo eh. Sa Pangulo, ang daming threat eh. Do you think magkakaroon ng threat sa'yo? Tatanungin ko ng taong bayan, please comment down below, mga kababayan ko. Do you think may magtatangkang pumaslang dito? Wala. Mga kababayan ko, walang nagtatangka na pumaslang sa tao na to sapagkat siya ang Vice Presidente ng Pilipinas at kung ano man ang mangyari sa kanya, ipananagutan at pagbibintangan ang mga Marcos. Walang gagawa sa'yo nun. Ako na nagsasabi sa'yo, Inday. Wala magtatangka sa'yo nun. Pag nawala ka sa politika at nawala ka sa pwesto mo, sa tingin mo, sinong papalit sa'yo? Si Cheese? Pag-iinteresan ni Cheese yung pwesto mo? Diyos ko. So, what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang Vice President? Parte ka ng paggobyerno pero hindi ka marunong maggobyerno. Parte ka ng ating Republika ng Pilipinas pero hindi ka marunong manungkulan sa Republika ng Pilipinas. Parte ka, Vice Presidente ka nga pero hindi pang Vice Presidente ang galaw mo. Hindi ba ako binoto ng mga tao? Binoto ka ng tao pero ang problema sa iyo, hindi mo naman ginampanan ng totoo. Hindi ba ako ang Vice President ng buong Pilipinas, ng Ikaw ang Vice President, walang aagaw sa iyo niyan. lahat ng mga Pilipino? Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Alam mo, thank you very much for the News 5. Ang ganda ng balita nyo so much. So far. No, very intensive ang inyong pagbabalita and for me, you're good, mga kapatid. Maraming salamat sa TV5. Anyway,
Mga kababayan ko, let's have a short comment dito sa sinabi niya. Number one, walang gustong pumaslang dyan sa tao na yan. Gumagawa lang ng conclusion niya yan. Gumagawa lang ng narrative yan para pag-usapan ng taong bayan, mga kababayan ko. But, mga kababayan ko, for me, mga kababayan ko, is wala ko nakikita na pwedeng gumawa sa kanya noon sapagkat ang unang-unang pagbibintangan ay ang pamilya Marcos, mga kababayan ko. And hindi naman gustong mangyari yun. Sa dinami-dami ng security mo, sa tingin mo, may gagawa pa ba sa yun noon, mga kababayan? Sa PSG mo pa nga lang, isang damakmak na ang PSG mo. Tambak na ang PSG mo. Sara, wag tayong maglokohan dito. Nung nasa Davao tayong dalawa, kasama si Senator Jaime. Halos yung halos 30 na sasakyan, punong-puno ng security mo. Kung i-lockdown nga natin yung isang area, grabe. Tapos ngayon, may magtatangka pa sa buhay mo. Pahirapan nga makalapit sa'yo. Pahirapan nga makakamay sa'yo. Kung hindi pa ako close in noon na vlogger ni Senator Jaime, hindi kita makikita at hindi ko makikita yung galaw mo. Oo, sabihin na natin na sandamak maka security mo. Pero tanda mo, 75 na pulis lang yung nawala sa'yo. Meron ka pa rin na 325 na security PSG. Diyos ko naman. Huwag tayong maglokohan dito, Vice President Sara. Ang akin lang, magpakatotoo tayo. Hindi na natin kailangan gumawa ng conclusion na para pag-usapan ito, para to divert the story. Walang gustong pumaslang sa'yo. Ang gusto namin dito, ang gusto ng taong bayan, marinig yung side mo, ano nga ba ang totoo patungkol dun sa 612.5 million confidential fund, ipaliwanag mo. Marami pa tayong nagiging satsat eh. Magpaliwanag ka na lang kaysa magdrama ka sa dyan sa camera.